Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang talinghagang ito. Dito maitutulad ang pagpasok sa kaharian ng Diyos. May 10 dalagang lumabas upang sumalubong sa lalaking ikakasal. Bawat isa'y may dalang ilawan. Ang 5 sa kanila'y hangal at ang 5'ay matalino. Ang mga hangal ay nagdala ng kanilang mga ilawan, ngunit hindi nagbaon ng langis. Subalit ang matatalino'y nagdala ng langis, bukod pa sa nasa kanilang ilawan. Nabalam ang dating ng lalaking ikakasal, kaya't inantok silang lahat at nakatulog. Ngunit ng hating gabi na'y may sumigaw, "Narito na ang lalaking ikakasal. Salubungin ninyo." Agad nagbangon ang 10 dalaga at inayos ang kanilang ilawan. Sinabi ng mga hangal sa matatalino, "Bigyan naman ninyo kami ng kaunting langis. Aandap-andap na ang aming mga ilawan. Baka hindi magkasya ito sa ating lahat." Tugon ng matatalino, "Mabuti pa'y pumunta muna kayo sa nagtitinda at bumili ng para sa inyo." Kaya't lumakad ang 5 hangal na dalaga. Samantalang bumibili sila, dumating ang lalaking ikakasal. Ang 5 nakahanda ay kasama niyang pumasok sa kasalan at ipininid ang pinto. Pagkatapos dumating naman ang 5 hangal na dalaga. "Panginoon, papasukin po ninyo kami," sigaw nila. Ngunit tumugon sila, "Sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo nakikilala. Kaya magbantay kayo, sapagkat hindi ninyo alam ang araw ni ang oras." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po muna tayong lahat. Isang mapagpalang araw po ng Biyernes sa inyong lahat. September 1 na po ngayon at first Friday ng mga Ber months. Sinasalo po natin at wini-welcome ang isa't isa sa maluwalhati nating pag-uwi dito sa tahanan ng mahal na poong Jesus Nazareno. Magbantay kayo, gaya ng matatalinong dalagang naghihintay sa lalaking ikakasal. Tagubilin niya sa kanyang mga alagad dahil hindi nila nalalaman kung kailan babalik ang Panginoon. Sa pagnanais niyang ipaintindi ito sa kanila, gumamit na rin siya ng talinghaga. Bagamat kung sila ang kausap niya, karaniwan ay diretsohan, plain speech, walang paligoy-ligoy. Talinghaga ng 10 dalaga ang kanyang ikinuwento sa kanila. May matatalino at may mga hangal. Yung mga matatalino ay hindi nag-share ng kanilang langis sa mga hangal. Bakit naman kaya ayaw nilang mag-share ng oil? Anyway, ang point po ay ang pagiging handa. Lalo na sa mga challenges ng buhay. Habang naghihintay ng muling pagbabalik ng Panginoon. Hindi natin alam kung kailan ito. Kaya ang payo niya ay gugulin ang ating buhay sa paghahanda para rito. Paano po ba tayo magpe-prepare habang naghihintay? Gaya po ng halimbawa ng wise virgins sa pamamagitan ng pagiging tapat sa ating pananalig. Tayo maghihintay. Alam nila na kailangang pangalagaan ito, kaya kinakailangan ding patuloy itong i-replenish. Alin pong ito? Yung pananalig habang naghihintay. Dahil nauubos din po ito, numinipis. Pinanghihinaan tayo ng pananalig. Lumulupaypay.
Kung ang langis na ito ay kumakatawan sa pananampalataya, nano-nurture din po ito sa pamamagitan ng palagiang pananalangin na siya namang magpapalalim ng ating tiwala at pakikipag-ugnayan sa Kanya, sa ating mahal na poong Jesus Nazareno. So may katwiran nga pala ang matatalinong dalaga kung bakit hindi sila nag-share ng kanilang langis. Kung ang langis ay kumakatawan sa pananalig, hindi nga nila ito maibibigay sa mga hangal na dalaga. One cannot have faith for another person. Kaya ang magagawa nga lamang nila ay ituro kung paano masasalinan ang kanilang lampara. Ay paano naman yung tinatawag na faith sharing? Di ba sa mga BEC mayroong tinatawag na faith sharing? Sa faith sharing po, mga kapatid, ibinabahagi ng isa kung paano niya nararanasan ng Diyos at kung paano niya nakikita ang kanyang sarili sa presensya ng Diyos sa diwa ng pananampalataya nang may paniniwalang what's very personal can be very universal. Kung may nakikinig sa kanyang sharing na walang pananalig, hindi maaaring manalig siya para sa kanya. Ito'y isang kaloob na ang Diyos lamang ang makapagbibigay. Ang counterpart natin ay tanggapin ito sa ating puso at diwa. Sa pagpapatuloy po ng ating pagdalangin, marahil ay ito ang magandang hilingin natin, i-expand ang ating kakayanang tumanggap at maihanda rin nawa natin ang ating kalooban sa aktibong pakikisangkot sa pagtataguyod ng kaharian ng Diyos. Paano ba konkretong magagawa ang aktibong pakikisangkot sa pagtataguyod ng kaharian ng Diyos? Sa pamamagitan po ng pagsasaayos ng sarili nating pamumuhay ngayon. Gaya ng sinasabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Tesalonica, upang tayo ay maging kalugod-lugod sa Diyos. Ano pa? Ibig din daw po ng Diyos na tayo'y magpakabanal at lumayo sa kahalayan. Maging banal at marangal ang layunin. Sa madaling sabi, mamuhay sa kalinisan. Nangangahulugan po ito ng pagtalikod sa mga kabuktutan ng buhay upang makapamuhay ng maayos, matuwid at karapat-dapat habang hinihintay naman ang dakilang araw ng pagpapahayag ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas. Sa tingin ko po mga kapatid, mayroong dalawang uri ng paghihintay. Dalawang uri ng paghihintay. Ang una po ay ang paghihintay na kumukonsumo sa isipan nang hindi natin namamalayan. At ang ikalawa po ay ang paghihintay na mas naaagwantahan, pero mas kailangang pag-ingatan. Halos lahat po kasi nating ginagawa o sinasabi ay maaaring ituring na iba't ibang uri o paraan ng paghihintay. Sabi po ni Henry Nouwen, 98% ng ating buhay ay ginugugol natin sa paghihintay. 98%. Pumipila tayo sa paghihintay ng masasakyan. Naghihintay tayong bumalik ang mga umalis. Naghihintay tayong matapos ang nasimulan
o ang office hours, ang klase, ang diskusyon, ang trangkaso, ang sipon, o maging ang misa siguro. Ang uri po ng paghihintay na ito ay superficial, mapagpaimbabaw. Ang mas malalim pong paraan ng paghihintay ay ang paghihintay sa mas mabunga at kapaki-pakinabang na panahon ng ating buhay. Paghihintay sa mas mabunga at kapaki-pakinabang na panahon ng ating buhay, o yung tinatawag ni Henry Nouwen pa rin na fully pregnant moment ng ating buhay. Mga pagkakataong punong-puno ng potential na maaaring masabi natin sa ating sarili, dito ngayon, hindi ko na gustong umalis pa o magbukas pa o gumawa pa ng ibang bagay, o may makasama pang iba, o pumunta pa sa kung saan. Dito ngayon, nakauwi ako, tumatahan ako. Ang paghihintay na kumukonsumo sa ating pag-iisip ay yun pong mga paghihintay katulad ng paghihintay sa tamang tao na dumating sa ating buhay. Paghihintay na makalikom o makaipon ng magagandang mga bagay sa buhay. Hindi naman masama yun. Paghihintay na maisakatuparan ng isang bagay na mahalaga o makalikha ng isang bagay na tatagal at tatatak sa mga alaala ng susunod na henerasyon. Pero may iba pa pong nagtutulak sa ating kalooban na nagpapawalang saysay sa ganitong mga paghihintay. At kung nakaka-resonate po tayo rito, meron kayang mali sa atin? Hindi ba sapat na mamuhay sa kasalukuyan at hindi masyado sa hinaharap na hindi pa nga dumarating? Parang napaka-unfair naman kung tanggapin natin ang sinasabing 98% ng ating buhay ay ginugugol sa paghihintay. Maghihintay na lang ba tayo? Lagi. Pero alam niyo po, minamahal kong mga kapatid, kahit alam nating the best is yet to come, para tanggapin na ang lahat ng bagay, ang lahat sa buhay ay hindi pa tapos, ay makapagpapalaya sa atin. Dahil alam nating lahat ng ito ay pansamantala lamang. At ang fullness ng ating kaligayahan ay darating pa. Kaya, hindi ba mas may laya tayong tamasahin ang ligayang hatid ng buhay ngayon pa lamang? Dahil alam nating matatapos din ito sa malaot madali, bakit hindi pa piliin na samantalang ine-endure natin ang buhay, ay ine-enjoy na rin natin ito? At mas meaningful po, mas may kahulugan, ang pagtatamasa natin ng kaligayahang hatid ng buhay kung gugugulin po natin ito sa pamumuhay ng maayos, matuwid, at kalugod-lugod sa Diyos.